Pastor, arestado sa pagkamatay ng Mr. Cagayan de Oro candidate. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong M, dinakip ng mga otoridad nitong Lunes, October 16 si Pastor Dinvel Andales na itinuturong mastermind sa pagpaslang kay Mr. Cagayan de Oro candidate Adrian Fornillos. Ayon sa ulat, maliban kay Andales, inaresto rin ang isa umanong junior pastor na si Jeter Nonot na siya umanong nagmaneho sa getaway vehicle na ginamit sa krimen. Kapwa pastor umano sina Andales at Nonot ng Lapasan Baptist Church sa Misamis Oriental. Dinala si Andales at Nonot sa Agora Lapasan Police Station para sa kaukulang disposisyon at kalaunan ay ililipat umano sa Lumbia City Jail. Samantala sa live video ay makikita ang kaganapan sa pag-aresto kay Pastor Andales na nauna ng pinabulaanan ang aligasyon sa kanya. Pumunta din sa estasyon ang pamilya ng napaslang na si Fornillos. Matatandaang naging matunog ang istorya ng pagpaslang kay Fornillos matapos kumalat sa social media ang sinasabing pagkakadawit ng pastor dahil sa di umano'y relasyon nito sa nobya ni Fornillos. Kumakalat na rin online ang mugshot ng dalawang pastor matapos nilang madakip nitong araw. Kamakailan pinabulaanan ni Pastor Andales ang mga lumabas na aligasyon laban sa kanya kasunod ng pag-viral ng kwento tungkol sa post ng Facebook user na si John Orog. Mag-aapat na buwan na daw ang nangyaring pagpaslang kay Fornillos kaya nagtataka daw siya kung bakit dinadawit ang pangalan niya. Balak daw magkaso ng pastor at anya ay sinisira ang kanyang pangalan lalo at tatakbo ang kanyang anak nitong barangay election. Nakatanggap naman ng sabpina ang pastor bilang respondent sa Adrian Fornillos MK. Si Pastor Dinver Andales ay bishop sa Lapasan Baptist Church. Nag-viral ang post kaugnay sa kaso ng pagpaslang kay Adrian Fornillos at si Pastor Andales umano ang dinadawit na mastermind sa kaso. Narito naman ang samut-saring komento mula sa mga netizens. Dapat pati yung visit na babae. Masaya pa nga siya nung sinasabi niyang si Pastor ang may gawa. Dalawa dapat sila magdusa. Total, nagmamahalan naman sila. What a huge blow this is to the church and the congregation. Tarnish the church may lose a number of members. May the congregation remain steadfast in their faith, look beyond this incident, and focus on God. May justice prevail and peace be upon everyone.